side ng Onyx, carry is still open para sa side ng Blacklist kung gusto nila ng pantunaw dito sa Glue. Tanggal na nga itong hero na to na kanina pa nating nakikitang tinatanggal. Parang yung Leslie, never pa nating nakita dito sa series na to dahil nire-respeto talaga ng Onyx. Parang alam nila yung capability ni Owl dito pantapat doon sa 1-1. Parang hindi talaga na-open. Beatrix is still an option para sa Blacklist International. They can actually also go for the Brody. Gandang pantapat din. Ling tanggal. Hayabusa is open para dito sa Onyx or Akai. They can go for the Akai. They can go for the Hayabusa for Kyrie. Wala pa silang jungler. Arlot. Tapos roamer nga. Oh. May ano na pala. May Pero what if roam Arlot? Ayaw nga pala. Nagro-roam Arlot si si Kiboy. Nagro-roam Arlot nga pala si Sanzen na... Agaw na rin yun kay Edward. At bukod doon ay napakagandang combo ng isang Arlot sa Eve. Ito yung same mechanic ng naaalala mo pa ba yung Ruby Eve? Oo, papasok. Parang ganun din lang yung hihilain mo pabalik ng real world manipulation. Pero ngayon si Lancelot na magiging pickup dito kay Kyrie na nakita natin kahapon na talagang napakatulis niya napasigaw ang buong mundo doon sa mga dash-dash na nakita. Hindi lang sa tusok place, yung mga pantakas din. Nang kumbaga mga tinatawiran niya yung crab nakakaspon lang, mga ganun. Yung napakabilis na reaction time, kung may tinatawag tayong in the zone, yun na yun eh. Yan na yan. Yung umiilaw na yung mata ni Kyrie, hindi lang natin nakikita. Kasi normal lang tayong tao eh. Ang nakakakita lang ng mga ilaw sa mata ni Kyrie, mga malulupit din. Sila lang din. Oo, sila din lang yung nagkikita. Ito yung literal na anime battle na sila lang yung nakakakita. Kapag normal na tao ka, hindi mo nakikita. Pero Lapu-Lapu and Claude, looks like comfort picks ang mapupuntahan ng Blacklist. Maganda ang picks na sinecurity ng Blacklist International. They went for the Lapu-Lapu na may ability na pumasok nga din sa backline. Kaya niyang pahirapan yung Eve. Even the 1-1. Tapos may sustain din to. Tapos mampupok lang din ulit sila. But the problem is, nung ginamit nila yung Novaria and nung Valentina or Novaria Eve kanina, pwede na i-consider yung Valentina ngayon as Eve kasi real world manipulation kukunin yan eh. Parang yung lagkit na ubing malagkit strategy. Pwede nilang, kumuha ng Minotaur. Isa to sa mga magandang sagot against Aklod dahil doon sa ability niya na mang-cancel ng Blazing Duet. And bukod dyan, talagang napaka-tanky din na frontliner. Pwede nga rin niya atang saluhin ng bagya yung crossbow of Tang, no? Hindi siya basta-bastang babagsak sa crossbow of Tang. Pero ang masama kasi dito, kakamping niya yung 1-1 eh. Yung Claude ang kailangan niyang tangkihin. So this means yung build kasi ng Claude naturally to counter tanks, no? DHS, Corrosion Sight, Golden Staff. Ito yung tumutunaw sa mga mataas ang HP. So I would say this is still a very winnable game. Ang kailangan lamang ng Blacklist dito ay siguraduhin na hindi magiging maganda ang laro ni CW. Si CW talaga ang kailangan pansinin dito dahil 1-1 to na pag napabayaan mo nga naman sa early game, talaga magpa-pop off bandang mid to late game. And kung maliliparan kayo, kayang-kaya talagang tawiran dahil wala gaanong innate na tanky hero yung Blacklist except doon sa Fredrin and the Lapu-Lapu. So kailangan sila yung sumalo before na abutan na itong si Yue, si Umay Venus or si Owl. Kasi pag naliparan sila, kayang-kaya talagang mag-shred eh. May nakita akong kakaibang battle spell doon Yung Glue ata naka-Vengeance. Wow! Pero Pang Claude, oo nga, pang Claude ata. So nagulat din ako eh. Sabi ko sa sarili ko, ngayon na lang ulit ako nakakita ng Vengeance sa loob ng competitive MLBB. And take note, this is the Grand Finals of MSC 2023. madalas yan nasa Joy eh. Magigets mo eh, di ba? Yung Joy. Nasa Joy eh. Pero kung nasa Glue siya, ibig sabihin, alam mo kung ano yung ika-counter nila dun sa kabila. Na pag pumasok nga itong si Owl with the Claude, Blazing Duet, Vengeance mo, maiilang na siya. Kasi either bumalik na siya ng maagang BMI o tatangkin niya sa mukha yung damage siyang. Actually, nakakairita din nga yan eh kapag sabihin nating XP laner ka na bumabawas katulad na laman ng Benedetta. Pag nag-electo final blow ka tapos nag-vengeance, ikaw pa yung masasaktan eh. Parang bakit ka tumayo? Sana lumayo ka na lang. Diba? Pero this time around, it will be a Lapu-Lapu. A Lapu-Lapu against a Glue. I would say it's 50-50. Kumbaga, lamang yung Glue sa'yo ng level 1. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay talo ka na talaga. Napakadali lang. Kaya kasi kang bumawi eh. Ang daming pwedeng gawin ng Lapu-Lapu eh. Actually, yung Lapu-Lapu, isa sa mga heroes na kayang
mambaliktad ng sitwasyon. Dahil doon sa bravest fighter na biglang mo napupuno yung buhay, mapapansin mo di ba? Parang, lalo na pag may minion wave, gustong-gusto ng lapu-lapo yun. Yung dikit-dikit pa. Yung dikit-dikit, kahit mga heroes, kaya niyang kunan ng HP, tapos kaya niyang mag-extend eventually. Kaya niyang ipanalo yung team fight dahil sa presensya niya lang. So, for Blacklist International, kailangan nilang piliin yung mga laban na i-go nila. Kasi if pumasok sila ng may kulang sa kanila, talagang delix eh. And this time around, we are just waiting for some issues na maayos. Hindi na po talaga pwede matalo ang Blacklist. Match point na ang Onyx Indonesia. And this is the farthest na pag-usapan natin kanina, na ito na ang pinakamalayo na narating ng Indonesia in our competitive stage against the Philippines for the longest time, especially against Blacklist International. Kung may quote tayo mula kay Kyrie kanina, sabi niya, V-Wise, Edward, paisa naman. Since Season 8 ng MPL Philippines ay hindi na siya nakaisa. And he's talking about an international championship. Nagkita na sila nung M3, nagkita na sila nung... saan pa ba sila nagkita? Nagkita din sila sa M3, yung finals. Pero Onyx PH pa siya nun. Tapos Onyx Philippines din sa S8. So, talagang umabot talaga ng ibang region pa. Kumbaga, umabot pa ng kabilang rehiyon si Kyrie para makarating sa puntong pwede na siya makabawi ulit. Kaya nga si Kyrie talagang nag-all in dito sa matchup na to dahil gustong-gusto niyang makuha yung inaasam-asam niyang international championship. Kasi nag-MVP na siya, nag-MPL champ na siya dun sa Indonesia. Lahat, halos lahat nakuha niya nung pwede makuha eh. Pero international championship yung hinahanap ni Kyrie. At ito yung kukumpleto or magdadagdag doon sa cabinet niya ng mga medalya at mga trophy, 'di ba? Isa to sa pandagdag at kailangan talaga nila itong game na to ipanalo if they want to win this. Habang yung Blacklist International naman, medyo mahaba-haba pa yung kailangan takbuhing journey para makomplete yung crown. Kasi currently, ang standing natin para sa mga bagong dating, ang standing po natin ngayon ay 3-1. Isang panalo na lang, magiging kampiyon na ang Onyx Esports, habang ang Blacklist naman kailangan pa manalo ng tatlo pa. At ang hindi basta-basta ang kanilang kalaban dito, ang Onyx Esports from Indonesia is by far one of the most decorated teams sa history ng Indonesian MLBB, Kung babalikan pa natin yan sa MPLID Season 8, ay nag-champion sila. MPLI 2021, natalo nila ang Blacklist 3-1 pero wala pa si Kyrie noon. Natalo na nila ang Blacklist dati noong 2021 sa MPLI. And then MPLID Season 9, natalo sila ng RRQ, second din lang. Pero ito yung trend kumbaga, lagi silang nakaka-podium finish. And yung pinaka-recent nila na again, domination before the Kyrie nakapag-fourth sila sa M4, and then sa yung ngayon before this tournament, yung MPLID na 4-0 nila ang EVOS na tinalog na swinip ulit nila dito bago makapunta ng Grand Finals. Naging, sabihin na lang natin, ito na yung best form ng Onyx Indonesia ngayon. Ang iisang talo nila for the past 29 games ay yung kanina. Yung kanina lang. 28. Guys, naputol sinabi na ni Santi kanina ano yung ikaw Santi, ano yung pinakamalaking win streak mo sa RG? RG pa lang. Naalala ko mga 18 ata, ganun, 19. Ako nga, 14 lang. Parang para sa atin, sobrang haba na nun. Achievement na yun. Ang average win streak ko, nasa 5 o 6 lang. Pero itong Onyx ID, guys, ang win streak po nila ay 28. Ay, 28 nga pala, dagdag yung isa. Tapos minus, tapos naging 28-1 nung nanalo ang Blacklist kanina. Naputol. So, balik yung yung Onyx sa 1. Wala pa silang win streak. 1 win pa lang. 1 win pa lang. Pero grabe. Puputulin ulit yan. Puputulin ulit yan. Gawin natin 28-2. Tapos maya-maya lamang gawin natin 28-3. Tapos, pag 28-4 na, tsaka ka lang ulit pwedeng manalo. Ibang tournament na hindi na dito. Kasi, kukunin na to ng kukunin ng Blacklist. Legit, guys. Tiwala lang. Like legit. Sabi nga ni Mams, di ba? Like legit. Kailangan magtiwala. And sinabi kanina ni Venus na handa silang matalo. Pero ang ibig sabihin lang doon ay prepared sila for the worst. Yes. Na-translate ko na dahil sa
medyo sa post natin dito. Oo no? nga, napag-isip-isip na tayo. Nakapagmuni-muni na ako bilang isang tao ng literatura. Nabasa ko na ang poetic verse ni... So, na-break mo na Mamsus. yung poem. Na-break ko na ang poem at mabe-break na rin ng blacklist ang code ng Onyx. Kayang-kayang i-break dahil ngayon naman nandun. Actually, yung pag-break mo ng poem, no, na ibig sabihin, yung Blacklist International, ready sila kung ano yung worst. Ito na yung worst eh. Ito na yung worst. So, ready sila dito. Kaya nilang i-take yung pressure, yung bigat na dala-dala nila na, ay, isa na lang, talo na. Oh. So, yung pressure na yun, pwede nilang i-convert into something na, hindi, kaya pa. And kayang-kaya pa naman talaga. Kailangan lang natin magtiwala sa ating mga representatives, no? At this point, doesn't matter kung sino ang sinusuportahan mo sa MPL Philippines. Maging fan ka man ng Echo, maging fan ka man ng RSG, maging fan ka ng mga ibang teams natin, TNC at kung sino pa. O fan ka rin ba ng Onyx Philippines? Sa ngayon, Pilipino ka. Pinoy ka. Pinoy ka. Okay lang kung fan ka ni Kyrie. Okay lang. Okay lang yun. Okay. Exempted yun. Exempted Pinoy yun. yan, Kung Pinoy. fan ka ni Coach Sheb, okay din Pwede na. rin yun. Pwede rin yun. In fact, kung fan ka nga ni Donut, Pwede rin yun. Pwede rin yun. Dilar. Oh, Dilar from Ibos. Pero ayun nga, medyo nakakalungkot, no, na hindi nanalo kahit isang game si Dilar sa kanyang... Pero ang lupit niya Pero doon, ang boss. lupit niya Ang doon, lupit niya boss. doon. Saludo kay General. Saludo sa General. Kahit anong mabasa mo sa internet na sinasabing hindi maganda ang nilaro mo, kung titignan natin ang stats, Malupit ka, boss. kung titignan natin ang mga ginawa mo bilang explainer, excited kami sa isa pang pagbabalik ng General. General Dilar. Ang Dilarmy. General ng Dilarmy. Malaki yung impact ni Dilar actually dito sa dalawang teams na to. Kasi Oo nga eh. aside sa naging teammate niya si Kyrie, yung pinaka-recent na Onyx PH, naging teammate niya rin yung B-Wise. So dahil doon, parang kung si Dilar ka ngayon, parang saan ba ako susuporta? Oo nga. Di ba? Parang yung Neutral na lang. yung naging teammate ko ba? And ito kung titignan nga natin ang view, ang history talaga ni Kyrie, kasabayan na rin ng Blacklist in general. Kasama siya sa mga unang tumaguyod ng pangalan Yes. ng Blacklist, no? Full clip. Kung may Agent 0, si Kyrie Agent 1. Siya yung one. Oo. Kasi magkasunod sila. Magkasama sila ni magkasama sila eh. Bestie Bestie sila eh. sila eh. Siya yung Agent 1, si Kyrie Guys, yung Agent 1. I-up nyo yung bestie TikTok nila. Up nyo. Up nyo. Tapos pag tinanong nila kung bakit biglang kumakalat na naman sa internet, wag nyo kami Huwag niyo susumbong, ha? Wag nyo kami susumbong, ha. Hanapin nyo na lang sa TikTok, nasa Facebook page din ata ng isa sa kanila. Pero pag i-up nyo lang, wag nyo sabihin yung rason kung bakit, pero i-up nyo. Tapos pag tinanong kung bakit nyo inahap, huwag nyo kaming ibibisto, huwag nyo Tama. kaming susumbong. Ganyan ang galaw natin dito. Pero, nakakatawang isipin that after a long journey for Kyrie, ako nalulungkot ako naman. Parang isang laro na ang panalo ng Oo. Indonesia. Pero kahit manalo kasi yung Onyx dito, feeling ko, ang saya ko para kay Kyrie. Para kay Kyrie tsaka Oo. Coach Ev, no? Ang saya lang tignan na matapos ang ilang taon na paghihirap ni Kyrie, lumipat na ng ibang rehiyon at naging Oo. MVP sa rehiyon na Ang yun. laki din ng sakripisyo Oh, niyan. ang laki ng sakripisyo yan. Lumayo yan sa pamilya. Mhm. Lumayo yan sa mga mahal niya sa buhay para i-pursue ang pangarap niya dito sa MLBB. At kung manalo man ang Onyx Indonesia dito, moment niya to. Deserve niya yun. Oo. Kyrie, Coach Ev, alam naman natin yung naging journey nila dito. Pero for Blacklist International, ang kailangan nila ay yung MSC pang kumpleto. Oh, eh. yun naman. Kasi umabot na rin, isipin mo kung si Kyrie ilang beses na rin siyang natalo. Last na nag-MSC ang Blacklist, yung B-Wise specifically, 2021. diba? Edward specifically, nung kalaban nila yung execration, nandito rin sila sa spot na to eh. So yung spot na to, hindi na bago sa kanila. And posibleng yung dati nilang experience, ayaw na naming maulit yun. At 2 taon na ang nakalipas mula sa huling MSC ng Blacklist International. Up against execration pa ang nangyari doon. And pandemya pa, naalala ko noon, Santi, no? Sa Pilipinas naglaro ang dalawang Camera lang, no? Cameraman lang. And naging masaya ang laban ng Exe at ng Blacklist noon. Dahil nga, I feel like nag-unite talaga ang mga Oo. Filipino fans doon. Didn't matter kung saang team ka. Talagang sumusuporta lang lahat na magkaroon ng PH versus PH Grand Finals. At ngayon,
iba na ang realidad. Nakahabol na ang mga ibang rehiyon sa kagalingan ng mga Pilipino matapos ang ilang taong dominance ng Pilipinas dito sa loob ng MLBB. Maya-maya lamang ay babalik na tayo sa Land of Dawn, perhaps the most important game of MSC 2023. Ito na yun guys, ang pinaka-importanteng laro. It's either may bago na tayong tuturingin na Kings of Sea na galing Indonesia o makakaisa pa, isa pang tsansa para sa Blacklist na makomplete ang crown. Blacklist International, napag-usapan na natin kung gaano nila kagusto itong kampyonato na to. Aside doon sa pagdedepensa ng Corona mula sa ating pamamayagpag pagdating sa MSC, kailangan din kasi nila Kailangan nilang pang-kumpleto lalo-lalo na dun sa BYs And meron ditong quote, si Kyrie, sa kanilang home ground advantage. I only want to take revenge against Blacklist. I want to overcome BYs because they are the ones that make Blacklist strong. They already won a lot of championships and they already proved it. So gusto ni Kyrie talaga gumanti kasi siya rin naapektuhan nun Parang siya rin natatalo ng BYs dati. Tsaka ang ano nun, ang masama ay trade-off nga ang nangyari. Oo. Siya yung pumalit sa Onyx Spot, Philippines oo. noon at BYs naman ang pumalit sa kanya sa Blacklist at lumakas ang Blacklist nung nawala siya. Hindi basta-basta yung pakiramdam na gano'n na ikaw yung umalis sa team na yun at nakita mong nag-succeed nang wala ka. Pero ang maganda doon, napalakas niya rin yung Onyx. Oo. At sila pa nga yung nag-grand finals doon sa M3. And ang naging istorya noon of course, nakita natin na Blacklist talaga na mayagpag bilang mga kampyon. Pero ang dami ng pinagdaanan ni Kyrie. Pumunta na ng Indonesia at ngayon, ito na ang moment. Maghaharap na naman. BY's Blacklist, Kyrie Onyx, Indonesia versus Philippines. Game 5 of this Grand Finals. Magkakaalaman na. Ito na nga ba ang huling laro o magkakaroon pa ng marami hanggang dulo? Yon ang inaasam-asam natin. Blacklist International up against Echo. Pusuan nyo mga kababayan na Pilipinas. Ito ang perfect moment para suportahan ng todo ang ating mga kababayan. 10 o'clock na, hindi pa kailangan matulog kahit mamaya ka ng mga 12. At masaya pa nga kumakain ka habang nanonood ka nito kasi papatagalin pa natin to Tama. Aabot to ng Game 7, tiwala lamang sa ating mga representatives. And right now, comfort picks are real para sa Blacklist. No? Ito yung mga alam nating kabisado talaga kuha nila. ni Yui. Kuha niya yung Lito Wanderer. Mainit. Mainit si Yui Gumigento na Blacklist International. Ito yung moment talaga na kailangan nilang kumuha ng lead. Dahil pagdating mamaya, maaari silang mapunish ng lineup ng Onyx. Pero pagdating din naman sa late game, meron silang Claude na kaya mag-keep up doon sa 1-1 ng kalaban. It's just that Kyrie, pinapahirapan niya rin yung jungle ng Blacklist International. Nag-i-invade. Ganun din naman si Wise. Sumisilip-silip din sa kabila. Turtle is spawning in 25 seconds. Si Boots naman dito ang bibigyan nila ng pressure para hindi gaano makakuha agad ng golden XP. Pero abot ata Parang agad boxing agad, turtle fight pa lang, tingin ko Boxing talaga to dahil lamang ang Blacklist International in this early turtle fight. As long as hindi matamaan ng, sabihin na lang natin, ng ligaw na bala mula sa crossbow of Tang ang ating Claude, no? So far, sisimulan na nga ng Blacklist ang unang pagong ng laro na to. At mukhang tinamaan dito si Kyrie. Retriad pa rin ang mangyayari pero nakuha ito ni Oh My Venus. And the first blood has been secured. Double kill pa yun para kay Edward. At ito na yun! Ito na yun, Pilipinas! Sulit na sulit. Si Lapu-Lapu pa nga. Sobrang nationalistic kinailangan nung Pilipino na hero. At makakuha siya 2-0. At ang ibig sabihin nito ay maagang Fury Hammer. Kung may isang caster na sumasaya talaga pag nakakita ng XP laner na may maagang Fury Hammer, ako na yun. Ikaw yun. Kasi alam ko XP laner ka nakita ko na yan si Edward, bigyan nyo ng Fury Hammer na maaga o kaya napakaaga na Bloodlust Axe. Kahit yung glulet, yung mga pinaliit na glue, wala yan. split-split yan. Yung 1, 2, 3, kending-kending lang yun si Lapu-Lapu Basic na basic lang. Pag ganito nga talaga yung early lead na secure nila and tuloy-tuloy naman sa pag-take ng control ng mapa yung Blacklist International. Even the Lethal Wanderer, secure na nila. Tatawid dito si Kyrie, namataan siya. Doon din naman si Owl. Nice BMI para maka-atras. Pero ngayon si Kyrie na-force yung Phantom Execution. Pero pinigilan siya ni Y. Sabi niya, wait,
Pero tinuloy niya. CW! Kaso nga lang si CW ngayon. Yung 1-1 na bigyan. Andito naman yung dabog pero mukhang hindi magiging enough. Mukhang si Yue ang plano lang kunin pero nakatakas pa rin. Dumobble dash. Nag-moonwalk palabas at binalikan pa siya ni Wise. Double kill na. At yung Blacklist International mukhang galit na. Ginalit nyo kasi. Tingnan mo naman si Oh My V. 0-0-4. 100% kill participation yan, boy. Ganyan kapag ginalit ang Reyna. Pero syempre, pag may Reyna, may hari. May hari. 2-0-2 naman. Para kay Wise, 100% kill participation. Pag may Reyna, may hari. May prinsipe din, di ba? Sino? Tingnan mo naman si Yue. 0-0-4. Sama-sama malakas. Sama-sama malakas. Ganon, nakita mo lahat yung mga rotation nila ngayon. Mukhang nag-iinit ang Blacklist. Let's keep up the pace. Yung energy natin, kailangan nandiyan pa rin para sa kanila. Ituloy nyo lang. Natanggap nila ang enerhiyang inyong ipinasa. Ito na ang pag-take ng Turtle ng Blacklist International. Second time around to. Kailangan lang nilang pigilan si Kyrie sa paglapit. Andun na nga yung blanket. Iboy! Kailangan na pumasok. Pero mukhang nahuli nga. Na-reset lang sa pagong. So hindi na tuloy yung plano ni Kyrie na mag-contest. Dahil nag-hero yung Blacklist International. Mukhang namamind games na yung Onyx ngayon. At mukhang nalulugi sila. And Kyrie. Oh! Paano nakuha ni Kyrie? Paano nakuha ni Kyrie yun? Ano yun? Kyrie, ano yun? Ano yun? Well, parang nakatakas naman si Kyrie with 1 HP. At si Sans ngayon ay papasukin na rin ni Wise. Matotont naman pero mukhang makakatakas pa rin. Min, Boss paapoy ata yun Bus paapoy yun. Hindi ko alam kung paano nyo nakuha. Pero grabe, napakatapang mo, Kyrie! Paano mo naisip yun? Naagaw mo na nga yung turtle. Tapos pinasok pa rin yung min. Hindi na makatao yung Lancelot na to. Iba yung galawan talaga ni Kyrie. Siyempre, Pinoy eh. Oh, Pinoy. Pinoy. Kaya nga binigay na natin sa Indonesia para lumakas sila eh. O ito, panoorin natin replay. Paano nga ba na-secure ni Kyrie yun? O, panoorin natin. Nasaan si Kyrie? Medyo malayo. Tumama yung Astral Echo. At ito, magandang teamfight na to para sa Blacklist. Nakapag-reset na rin. Jungle Emblem diff ata to eh. Kasi meron kasi tayong tinatawag na parang DPS after ng isang Jungle Emblem na ibabato, no? Re-retrihin din ata ito. Hindi niya ni-retry. Oo. Yung ano nga, yung may natira after DPS i-retry. lang. After i-retry ni Wise, parang natulungan pa ni Wise si Kyrie na kunin yun. Parang namali ng estimate. May natirang onte, napunta yun kay Kyrie. Grabe talaga. Oo. Iba talaga kapag ka... Biruin mo, iniwan mo na, hinabol ka ba? Hinabol ka ba? Ganyan pala kapag pogi. Pogi si Kyrie eh, no? Sabi nung Turtle, hindi. Habol pa rin. Iyo pa rin ako. Pero si Boots na ba sobra ata? Split-split, Oh. nabigyan dito ng real world manipulation. Wala na siyang pupuntahan. Si Kyrie din! Oh, Kyrie. Nako, ang pogi ha! Pogi ka pala ha! Tatlo kami nag-aabot sa'yo. Tatlo yan, boss! Okay. Pogi. Okay. Bestie mo pa. Pogi din eh. Bestie. Bestie. Bestie niya kasi si Edward. 4-0-2 ngayon si Edward. One of the best early game score lines para dito sa XP laner, no? Pwede kong sabihin na parang good vibes ngayon. Good vibes with Mara Aquino. Nahuli ata dito si Wise. Good vibes din ata para kay Kiboy. Dahil nakapagbigay siya ng setup upang makalipad si CW. And because of that, Turtle, big chance na makuha ng Onyx since down yung retry holder ng Blacklist International. Pero dahil nandyan si Edward, mukhang ang call nila ay mag-switch lanes na. Delay muna yung take ng Turtle. Sige, i-delay nyo. Habol si Wise. Pero sabi ni Kyrie, hindi na pwedeng humabol. Logi ako sa mga ganyang galawan. At mukhang bibigyan muna nila dito si Boots. Andon na nga si Edward, humaharap sa apat. At hindi siya binibigyan. Parang alam ng Onyx na pag pumalag sila kay Edward, Delix pa eh. Oo, delikado talaga kapag tinapatan mo ang isang lapu-lapu, especially if nakapag-snowball into the early game. Ito yung tipo na magtataka ka bakit sobrang sakit. Oo. Kasi, again, the Lapu-Lapu has great AD scaling. Ang AD scaling ay yung pag naka-item ka, ay talagang sasakit yung mga abilities mo. At apart from that, yung mga hampas ng Bravest Fighter ay may mataas na base damage na kahit maraming tank item, ang isang Lapu-Lapu ay sasakit pa rin. At pinag-usapan natin ang Fury Hammer. Merong Fury Hammer na hawak dito si Edward, kasabayan na rin ng Bloodlust Axe. Isa ito sa mga pinakamagandang start na pwede natin makita kay Lapu-Lapu, especially in the early game. Ang ganda ng ginagawa talaga dito ni Edward doon sa early game niya. And alam niya na posibleng siya na yung next target kasi gustong pigilan yung lead na meron siya. Gusto talagang i-shut down.
Pero alam ni Yue yun. So sinasamahan niya si Edward in case na pagtulungan siya doon sa may bandang itaas, hindi lang siya nagpapakita sa mapa. So nagdadalawang isip yung Onyx. Kanina ko pa hindi nakikita yung Valentina. Paano ba to? So medyo may idea din yung Onyx na baka sinasamahan lang si Edward. Oh, and kailangan kasi talaga samahan no, yung mga early game carries mo. And malayo lang sabihin or sobrang rare makita na ang early game carry mo ay yung XP lane. Oo. Nagkataon talaga na si Edward yung tumaba early on. So ngayon, pinapataas lang naman ni Sands ang kanyang TPs per season. Oo. Kasi nasa 3K na siya kanina. Siya ang leading eh. Siya ang leading, hindi niya pwedeng i-give up yun kasi baka at the end of the day, hindi ko naman sinasabi baka at the end of the day, yun lang ang maipanalo niya. Ay, mainit ka, boss, ha? Kinakalmahan pa natin. Kalmado ka, Medyo kalmado pa. Sa bagay, posible naman, di ba? Posible naman, naman. Oh. Pag Hindi pa tapos eh. Hindi pa naman tapos. So, Oo, posible. Posible, May pero- Lord, lalo na may Lord, oh. babalik na lang natin yung usapan na yon kapag mamaya ulit. Ngayon, Mamaya. kalmado muna dahil nandito na ang pinakaunang Lord ng laro na ito. May kalamangan ng Pilipinas in terms of power spike and in terms of Lord control. Siyempre, may kalamangan din tayo dyan. Papalag naman. At mukhang papalag din ang Onyx. Nakita si Sans, papasukin ata ni Owl. Flicker forced. Si Owl may BMI pa. Si Kyrie Aray! maaaring mag-abang. Pero mukhang si Yue naman ang bibigyan dahil doon sa real world manipulation. Pero dahil tumba si Boots, kailangan ng umatras ng Onyx ng bahagya. Hindi sila pwedeng magmatapang dahil alam ng Blacklist International yung kapasidad nila pagdating sa mga team fights. Alam mo, kahapon pa kasi malakas si Boots. Kasi Kasi na sobrang lakas talaga ni eh. Boots kahapon. Yung masya niya ng one shot. Tapos yung yung glue niya, sobrang kunat, sobrang nakakairita. Joy. Yung joy din niya, mala Edward yung galawan. Pero this game, finally, ito na ba yung oras na masasabi nating naubos na ang kalakasan ni Boots? posible. Nakikita natin unti-unti. Napapasobra na siya. Nabibigyan na rin palagi. Even Kiboy here. Half HP. Oh my Venus. Flicker burn. Lord, sinasayawan pa rin. Yung heal ni Kiboy ang nagsisilbing tagapag-extend ng team fight ng Onyx. Talagang pang-sustain. Pero uy, si Aula, papalagyan niya ata yung dalawa. May BMI, push Tore. Ayun! Nag-inspire. Aray! Aray, ang sakit naman nun. Ito si Venus 10 minutes pa lang. Ito na yung time talaga na sumasakit naman talaga ang isang Novaria. So, pinatikim lang niya. Ito na ang kaya kong gawin. Sinabi ko sa isang interview na napakalakas bumarby nito. Pero hindi lang kasi pagbabarby ang kayang gawin ng isang Novaria na yan. Kapag nakita ka niya at binatuhan ka ng meteor, akin ka talaga. Kayang-kayang abutin dahil aside sa kita, tumataas din yung hitbox. So kahit daplis lang sa Gedli, tatama pa rin. So importante yung pag-save up nila ng mga skills nila. But now, Lord, reset muna. Kiboy, nakakatakot yung dabog niya kaya kailangan muna mag-disperse ng Blacklist International. Pero si Owl talaga, yung nagsisilbing panggulo nila dun sa mga teamfights, hindi nila alam paano i-deal yung damage and yung kaliksyahan ng Claude. Kaya naman ngayon, mukhang may pagsabayan na sila. Owl, binitawan na dito. Yung blazing duet. Bibigyan natin lang si Boots. Pero may split pa naman. Andyan na rin naman yung pagbigay ng damage and Boots goes down. At mukhang naubos na nga talaga yung lakas. 0-5-0. Currently ang KDA niya. Pero si Kiboy, nabitawan pa naman yung dabog dun sa kahuli-hulihang paghinga. Pero si CW tahimik lang. Nabigyan ata ng bahagya. Si Yue ata ang liliparan. Hindi nakapag-stack. At mukhang si CW, hindi makakalipad. CW, mukhang ipit ka na. CW, nag-aanap pa rin ng stack pero pumasok na naman si Edward with a Braves fighter pero makakalipad na ata. Nakalipad dito kay Agent Zero pero may shield siyang nahanap doon sa purple buff. Minaikrohan ka, boss! Hindi ka man nakapatay, hindi ka rin naman nabuhay! Dahil pinatamaan ka ng Astral Meteor ni Ma'am Shoes! Talaga mapapa-umay ka kung ganun yung ginawa mo kasi all of that for nothing kasi lilipad ka lang men eh. Pero namali ka pa ng naliparan. Sabi niya siguro, ay low HP. Low HP. Low HP ay lapu-lapu pala. Lapu-lapu pala. Tapos nabanata, nag-up yung passive, binanatan niya yung May shield. Minaikro siya ni Agent Zero na utakan, min. Boss, kung boss. 5-0-5 ang KDA ni Edward, anong KDA ni Boots? KDA 050. So pag pinagsama mo yung KDA nila, 5-5-5. Oh, di ba? Ang ganda pa. Ang ganda pakinggan. sana. Di ba? Ang ambag ni Boots sa napakagandang KDA na naibanggit mo, yung deaths. Kasi Oo. wala pang... Yun yung wala kay Edward eh. Yung So wala- parang 'di ba sa mga magkakaibigan, 'di ba? Magtutulungan kayo kung ano yung wala ka, Oo. ibibigay ko, ako yung magfi-feel noon. Ganun Kumbaga, sila. ako magdadala ng pizza. Besties din pala si Edward tsaka si Boots, hindi lang si Kyrie tsaka si Edward. Kumbaga,
multiple besties itong si Edward. Sobrang friendly. Oh, sobrang friendly. The friendliest XP laner in MSC. A 4K gold lead for the side of Blacklist International. At napakaganda ng Astral Echo ni Mom Shoes. Astral Meteor umaamba. Aroy! Sans, kinalabit ka. Sinabi niya, uy, namiss mo ba yon? Kanina pa masakit talaga yung mga kalabit dito ni Mom Shoes. And ayun nakakadalawa na kay Sans. Ang solusyon naman nila doon, samahan lang siya ni Kiboy para sa heal. So sige, kalabatin lang tayo ng kalabitin. I-heal lang natin ng i-heal. Pero ngayon na may 4K gold lead ang Blacklist International, sobrang iba nung istoryang nakikita natin, Umi. Ibang-iba doon sa mga panalo kanina ng Onyx. And dahil dito sa napapanood natin ngayon, mas lalo lang tayong na-hype, mas lalo lang tayong na-excite dahil posibleng-posible yung pagre-reverse ng sitwasyon. Hindi pa talaga tapos ang laban para sa Pilipinas. Talo man tayo ng 3 beses na sa Onyx, hindi pa rin naman tapos ang serye. This is a best of 7 series at isa pang panalo ang kailangan natin para ma-extend ang series. And right now, lamang tayo, 4,000. Napakalaki po niyan at napakaganda ng zoning na nabumula kay Oh My V. 5 na naman ang natatatamaan ng Astral Echo. Kanina pa yan, Santi. Yung last 3 Astral Echo niya, 4 to 5 people ang nalalatagan ng Cortina. Kanina pa nga tumatama, kaya rin na-abuse niya dito yung mga pang-hit. Tapos, yung Onyx naman, ang solusyon, heal lang ng heal. So, hanggang kailan kakayanin ng Onyx yung ganitong pressure na binibigay ng Blacklist? Kasi anytime, pag nag-all-in yung Blacklist, maaari sila mabaliktad. Ang sakit naman dito nung binibigay na damage ni Owl. At mukhang si Kiboy ata ang plano nilang bigyan. Split first. Pero si Kyrie naman ang nakabang. Napakasakit na ni Mom Shoes. Napakasakit na ng mga binibitawan niya. Kaya naman yung Onyx, nagsisiatrasan na naku po si CW. Aray! Boss, sinasaktan ka ng Romer. Ang sakit naman nun, boss. Naka-dire hit pa ata si Oh My V. Tapos naka-bargain hunter pa. Di nga natin alam, baka may divine glaive na yan Ang sakit, boss. Pero mo, men, yung si CW, sa lahat ng pwede mong Aray! i-exercise. Aray! O, aray! Ay! O, nilatagan. O, ito. O, amba. 1. O, bigyan mo na bola, bigyan mo na bola. Wala na, hindi naabot. Naawa Ayun! ang Reyna. Ang Reyna. Umatras. I-save na natin para sa Lord. Sa Lord na lang, no? Sayang mana. Sayang man eh. And it's a 5K gold lead for the side of Blacklist International. Pero mukhang mauuna sa pwesto ang Blacklist. Pero nandyan din naman ang Onyx, si Kyrie. Tandaan natin, malakas din Rometri yan. Kanina nga, hindi Rometri yan. Sa kanya pa rin napunta. Oo nga eh. Yun yung nakakatakot kay Kyrie. Kahit dito retry kanya eh. Parang may favoritism yung Turtle. Pero hindi, against Twice. Si Twice lang naman yung yun talagang retry kung retry, boss. Kumbaga lang yung anina eh. Patikim lang yun eh. Si Kyrie, tingnan mo, binibigyan na kagad ng pressure upang hindi makalapit. Kiboy naman, may dabog pa. Pero binibigyan siya ng pokes coming in from Blacklist International. Let's see kung mag-all in ba yung dalawang kupunan. Kasi pagdating sa Lord Dance, alam naman natin na lamang ang Blacklist International. Again, a great Astral Echo from Oh My Venus. Si CW, sinusubukang kumite around at that Lord area. Si Wise ngayon ang hihila para sa 16-minute Lord na to. Pero si Venus ngayon ay naghahanap pa rin ng pwedeng mabatuhan ng Astral Meteor. Medyo nagkakaroon na ata tayo dito ng high tension na pag-hold for the side of Blacklist dahil umiikot na. Unti-unting umiikot ang Onyx palayo o palapit nga kay Wise. Pero alam nila na medyo malayo si Kyrie. Pero alam din nila na kung gaano to kabilis tatakbo at tatawid. So yung Lord, maaaring i-reset pero hinawakan to ng Onyx. Real world manipulation ginamit na pero andito naman yung dabog. Blazing the wet, napakaganda upang i-take down kagad si yung Sans! magdadabog. Nabigyan din dito si Sans. Nakalipad man yung isa pero nakuha pa rin naman ni Wise yung Lord with that retribution. And 3 ang tutumba mula sa side ng Onyx. Walang naging casualty sa Blacklist International. Takbo hanggat may lupa. Hindi na ata makakatakbo pa dahil si Boots ay tatawagin na rin. Babagsak ang apat para sa side ng Onyx And the Esports. ball! At nilatagan pa. And the ball! Kita doon sa base. And the ball na ata! Mukhang ito na ata yung katapusan natin. Force pa yung kabila. Sige, ipilit mo. Sige, idepensa pa. Pero ito ang katapusan ng Game 4. Tuloy pa rin tayo. Ito yung katapusan na napakaganda para sa ating mga Pilipino dahil ma-extend pa. Dalawa na lang. Dalawa na lang na panalo ang kailangan natin para makarating sa kampyonato. Complete the crown ang tawag sa journey na ito. Blacklist International.
nanalo in a crucial match. 2-3 na ang ating score for this best of 7 series in Onyx Esports. Hindi ata nila in-expect yung ganong klaseng laro mula kay Agent Zero. Iba yung galawan dito ng Blacklist International. Mukhang nakapag-adapt na sila doon sa mga ginawa ng Onyx sa kanila kanina. And you can see the smiles, you can see the happiness. And alam namin na nakangiti rin kayo kung nasan man kayo ngayon nanunood. Sobrang exciting ng MSC Grand Finals. Sinusulit talaga. Sulit na sulit ang lahat ng mga ticket na nandyan sa Cambodia. Sulit na sulit din ang mga oras ninyo. Dahil sa ngayon ay lumalalim na ang gabi. At habang lumalalim ang gabi, lumalakas tayo. No? Nakikita natin na lumalamang na, lumalakas na. At si Boots kanina, I have to say, I feel like that was the worst game for Boots in the entire series simula kahapon. Again, kailangan nating sabihin, no, napakalakas talaga ni Boots kahapon. But this time, naging iba ang itsura niya. Na 0-5 ni Agent Zero, binigyan ng Agent Zero treatment. Punta tayo kay Shantel for the Game 5 analysis. Shantel, ikaw na muna. Thank you so much everyone at pwede na po tayo ulit lahat na huminga. Okay. Nakapunta sa ulit ang Blacklist International at dahil dyan, pinatunayan nila na kaya nilang humabol regardless of the pressure na ibitaw na kanilang kalaban. And speaking of winning against their enemy team, naging maganda yung kanilang composition or hindi composition, yung composure rather against the other team. Pero pinakamagandang composure dun sa laban na yun is our MVP, which is Edward with that lapo-lapo play. Kitang-kita actually doon sa performance na yung usual Edward play na nakita natin from MPL ay nag-translate dito sa laro. Ang dami mga moments ko saan nauuna siya with the bravest fighter, zoning out the players of Onyx to the point na nahihirapan pumosisyon yung kanilang kalaban. Kaya naman dito para sa side ng Onyx, there were times wherein hindi na sila makagalaw kasi meron ka ng ultimate from yung mga pakumot ni Ma'am Shoes ay nandoon na. And at the same time, meron ka pang damage from Yue. So it was a difficult game as well para kay CW kasi may mga moments na makakalipad na sana siya pero kung tignan mo kasi yung hero composition dito na side ng Blacklist International, hindi ganun magiging kasakit yung damage. And again, Yue did a great job on that real world manipulation kung saan nilalatag ulit bago pa makalapit yung mga players ng Onyx. Kaya naman naging mas madali din para kay Yue, kay Edward na hanapin yung mga players na pwede niyang talunan. So ito yung micro moves from Kyrie. Kaya naman medyo pantay ang ating laban at the early game. But doon pagdating sa medyo latter part ng ating laban ay parang ang gusto lang gawin dito ng Onyx is as much as possible ay pantayin yung gold through split pushes. Gusto lang gumawa ng play, yes. Pero nagiging problema kasi is ang dami pang pwedeng backup damage from the side of Blacklist International with Owl's Blazing Door as well. Saktong-sakto sa kanyang interview kung saan sinabi niyang favorite marksman hero niya is Claude dahil pwedeng umubos sa mga kalaban at the same time kaya makatakas on its own. So ito makikita natin 11-minute game time kung saan na merong Lord. Mapatay dito si Yue. Pero kasi si Edward talagang hampas lang ng hampas as much as possible. At sinasabi natin na halos walang damage si CW kasi nakalipad na siya, nakapag-creep walk na siya sa hangin, pero hindi pa rin sapat yung damage against the players of Blacklist International. And again, yung tandem dito ni Yue and Omay Venus Hero. Imagine mo, meron ka ng pakumot, meron ka ng Astral Echo, and at the same time, meron ka pang slow from the real world manipulation. Tapos may biglang naka-full stack Art of Thievery na Claude. So movement speed-wise, saktong-sakto para din sa Blacklist. Tapos yung moment na sobrang bilis nilang gumalaw ay yung side naman ng Onyx, hindi sila makatakas, parang may kumunoy. Kaya naman tuloy-tuloy yung damage and up until the very end na hindi na pinahinga pa ng Blacklist yung kanilang kalaban kaya sila nanalo dito sa ating laro. 17-minute game time and look at the kill score, it is 19-4. Kitang-kita yung difference ng hero composition ng Blacklist and Onyx. Again, para din sa Blacklist, kailangan munang tumaba ni Owl. Pero kung titignan kasi natin with the average and 407 KDA, ibig sabihin fully farmed yung marksman ng Blacklist. Tapos si Agent Zero is also at 13k. So imagine how strong his lapu-lapu is to the point na even yung mga supposedly tanky heroes ng Onyx ay nahirapan, which is si Kuya Boots. So naging item lang dito ni Boots is actually
tatlong core item, and yung katapat niya is almost full item. So parang pwede nang hindi pansinin ni Edward si Glue or si Boots nung moment na yon. And even for Onyx, yung burst nila is not really enough. Again, yes, they have that 1-1, but at the same time, yung next nilang pagkukuhanan na damage is si Sans. Pero pa nagpatong-patong kasi yung skills ng Blacklist International, hindi din ganun makakagalaw si Kiboy. So kung titignan natin for Kiboy, Athena Shield and then Radiant Armor, so parang wala na rin sila ditong pang-counter doon sa possible damage from Owl. Kaya naging madali para sa Blacklist to shred off those HP bars of Onyx. May kita natin dito damage nila talaga sobrang taas para sa ng Blacklist International damage turret as well. Pero kung papansinin nyo, Monster Gold Stolen ay mas angat ang Onyx. So pwede natin sabihin dito na pagdating sa mga team fights, mas nanalo ang Blacklist again because of the hero composition that they have. So yung gold conversion ay mas angat si Blacklist. So napakaganda ng performance dito ng Blacklist International. Parang palitan lang ng momentum ang kailangan nilang gawin. Pero this game, kailangan yung momentum na yon ay kanilang i-sustain as much as possible. So, tingnan natin kung ano mangyayari sa ating next game. So, hinga po muna tayo ulit bago tayo magpunta ng draft. Pero ipasa na natin sa ating napakagwapong intro boys, Umi and Santi. Kayo na muna ulit.